Senator Bato hihingi ng tulong kay President Trump para ba iligtas si FPRRD. At first time ito na isa sa mga mababatas sa buong mundo maliban sa US ay nag-propose ng real-world implementation ng isang EU na diniklara ni Trump noong Pebrero. Pero isang malaking pero ang hindi niya inaakala, palaso, bumanat. The palace maintains that cabinet officials have already provided sufficient information during the previous Senate hearing on the arrest of former President Rodrigo Duterte. Led by Senator Amy Marcos, the Senate Committee on Foreign Relations will hold another hearing on Duterte's arrest on Thursday, April 3. In a press briefing on Wednesday, April 2, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro says the attendance of President Bongbong Marcos' cabinet members in the next hearing are no longer necessary. Sa tingin po namin ay sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. So, yun po at hindi po natin masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. Regarding po dun sa sinabi ni Senator Bato, the EO that was signed by US President last February 6 imposing sanction dun sa mga ari-arian. Kasi ang parang gusto po ni Senator Bato na kung sino daw po yung may-ari ng chartered plane na ginamit, kung may ari-arian man daw sa US is mapanagot. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan ni Senator Bato para siya itumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. Senator Bato de la Rosa urges U.S. President Donald Trump to sanction Filipinos who assisted in turning over former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. It is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito na aeroplano ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. Naisip mo na ba kung gaano ka-epic ang eksena ng isang senador ng Pilipinas ay hihingi ng tulong hindi sa United Nations, hindi sa ASEAN, kundi kay Donald Trump? Oo, kay Trump. Pero teka lang, bago ka mag-react, baka hindi mo pa alam ang buong kwento. Isang araw ng Abril tahimik ang Senado hanggang sa biglang lumabas si Senator Ronald Bato de la Rosa. May bitbit na tila moral obligation daw. Ang hiling niya, ipasa kay US President Donald Trump ang findings tungkol sa isang pribadong eroplano na di umano'y naglipad kay former President Rodrigo Duterte papunta sa The Hague para sa ICC arrest. Aba, sa dami ng pwedeng lapitan, bakit si Trump pa? Pero may catch. Ating pag-usapan ang patungkol sa Gulfstream at ang executive order ni Trump. Sabi ni Bato, ang eroplano raw, isang Gulfstream G550 na naglipad kay Duterte ay pagmamay-ari ng isang Pilipino na posibleng may ari-arian sa Amerika. Kung may assets ka sa US at tinulungan mo ang ICC, baka masanction ka, babala ni Bato gamit ang executive order ni Trump na nilagdaan noong Pebrero. Isumbong natin kay Trump, pero teka, therefore, parang may kulang sa analysis ni Senator at dito bumanat ang palasyo. Habang todo banat si Bato, isang tahimik ngunit malutong na salita ang bumulaga mula sa Malacanang. Bato has no reason to seek US help. Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications ang nagsalita. Simple pero matalim. Walang saysay ang paghingi ng tulong sa Amerika. Bakit? Kasi mismong executive order ni Trump ang nagsasabing nirerespeto ng US ang sovereign decisions ng kanilang allies. So saan lulugar si Senator Bato? Kung ang Pilipinas mismo ay nagdesisyong makipagtulungan sa ICC, hindi yan pwedeng kontrahin ng Amerika. Republic Act 9851, ang batas sa Pilipinas tungkol sa international humanitarian law ay malinaw. May karapatan ang bansa na makipagtulungan sa mga international courts tulad ng ICC. At dahil dito, malinaw ang posisyon ng palasyo. Walang kapangyarihan ang United States o kahit si Trump na harangin ang naging pasya ng gobyerno. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya
sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Balik tayo sa hook. Bakit nga ba si Trump ang tinawag? Isang teorya. Bato knows kung sinong kakampi ang gagamitin para sa narrative. At si Trump kilala sa pagiging anti-ICC. Pero kahit si Trump may limitasyon, hindi niya kayang ibahin ang desisyon. Ang desisyong ginawa ng isang independent nation tulad ng Pilipinas. Kaya anong hindi alam ni Bato? Ang akala niya, isang moral crusade ang ginawa niya. Ang hindi niya alam, ang palasyo mismo ay hindi sang-ayon sa kanya. At ang mas nakakilabot, habang sinasandalan niya si Trump mismo, wala pang sinasabi. Bang! Ending na di mo inaasahan. Sa pelikula, ang bida laging may tinatakbuhang bayani. Pero sa realidad, minsan ang bayani ay hindi dumadating. At minsan pa, ang mismong gobyerno na ang bumabaliktad sa iyo dahil sa batas at hindi sa politika. Therefore, ang tanong ay hindi kung magagalit si Trump o hindi, kundi may dapat bang ikatakot ang sinumang tumulong sa ICC kung ang mismong gobyerno ay pumayag sa paglipad ni Duterte. Akala mo kwentong politikal lang ito, pero ito ay kwento ng pagkakamali at twist ng kapangyarihan. At ngayon, ikaw nang humusga. Tama ba si Bato o mas tama ang palasyo? Have mercy, O God. Hebrews 13 verse 8. Si Yesu Kristo ay siya kahapon at ngayon at magpakailanman. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, sa politika, sa mga babalang binitawan at sa mga pag-asang ang kapangyarihan ng tao ay makapaghiganti, paalala ng Hebrews 13 verse 8 na ang ating Panginoon lamang ang hindi nagbabago. Hindi si Trump, hindi ang palasyo, hindi rin si Bato. Lahat sila maaring magbago ng paninindigan, maaring madala ng damdamin, ambisyon o takot. Ngunit ang ating Panginoon, siya hindi nagbabago kaibigan. Ang kanyang hustisya ay dalisay. Ang kanyang otoridad ay hindi nakadepende sa posisyon, sa gobyerno o impluensya sa mundo. Sa halip na umasa sa kapangyarihan sa daigdig, tayo tinatawag na tumingin sa ating Panginoon, ang tunay na hari, ang hukom ng lahat, at ang may kapangyarihang magpatawad at humatol. Kaya sa mga panahong kagaya nito, kung saan ang tama at mali ay tila nagkakapalit, kung saan ang makapangyarihan ay nagigiit ng hustisya ayon sa sarili nilang panukat, manatili tayo nakatayo sa ating Panginoon Kristo, hindi sa ingay ng Senado, hindi sa katahimikan ng palasyo, kundi sa kapayapaang galing sa kanyang walang hanggang pag-ibig at katwiran. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba at naway pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ikaw ang aming tanging pag-asa sa gitna ng gulo o aming Panginoon Diyos. At salamat sa iyong hindi nagbabagong pag-ibig at hustisya. Turuan niyo po kaming manindigan, hindi dahil sa politika, kundi dahil sa iyong katotohanan. Ikaw ang tunay na tagapamagitan. Ikaw po ang tunay na tagapagtanggol. Sa iyo kami nagtitiwala, ngayon at magpakailanman. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos, at patuloy niyo pong gabayan ang aming mga senador, si Senator Bato, ang aming Pangulo, ang mga Duterte, gayon din ang sambayanang Pilipino. Salamat Panginoon Diyos sa pakikinig ng aming mga panalangin at pinupuri po namin kayo sa inyo pong pagpapatawad sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagtatabi sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.